Ayan po, Pastor. Ah, sa inyo na po ang pagkakataon. Maraming salamat, Brother Melvin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ayan, tayo ngayon ay sa devotional po natin sa mga makalangit na dako. Pinakamataas na tema. Ano kaya ang pinakamataas na tema? Marami ng tema tayong nagawa. Marami na tayong temang napakinggan. Pero ano ang pinakamataas na tema? So tignan po natin, tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos na siyang aming tagapagligtas ngayong umaga ay aming idinadalangin ang aming pong devotional na pinakamataas na tema. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maunawaan namin ito at magkaroon kami ng reflection ngayong umaga tungkol po sa aming sariling mga buhay at paano namin ito ma-apply at kayo po ay patuloy na mapapurihan at maitaas sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa text sa 1 John 4:9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. So tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sinugo ng Ama si Jesus sa sanlibutan na ito para tayo ay iligtas. Siya'y namatay para sa atin in behalf of us, mga kapatid, no? Nabubuhay tayo dahil sa ating Panginoon. Di ba may patalastas na para saan ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Maaring sa pamilya natin, di ba? Sa mahal natin sa buhay. Pero dito, mga kapatid, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang panukala ng pagtubos, kung saan iniligtas ng mahabaging manlulubos na Diyos ang tao mula sa kagipitan ng kasalanan, ay higit sa pangunawa ng mga tao o ng mga anghel. Biruin mo, no, mga kapatid, no? Higit pa sa pangunawa natin at ng mga anghel, yung pong tema ng pagtubos sa atin sa pamamagitan ng mahabagin nating Diyos. Ang ating Diyos na mahabagin. Bakit mahabagin Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, niligtas niya tayo. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi tayo karapat-dapat iligtas. Niligtas tayo ng Panginoon. Hindi ba yung rescue operation? Kapag kami nasunugan o kaya may na-aksidente, nire-rescue sila kasi deserve nilang i-rescue sila. Di ba? Dahil sila ay tao. Sila ay tao din. Kaya kailangan silang i-rescue. Yung mga nasugunugan, na-trap sa kwarto o lumindol, kailangan ng mga na-trap sa ilalim. Karapat dapat silang i-rescue dahil sila ay tao din na may buhay. Di ba yun ang, sa rescuer, ang hinahanap nila lagi yung may buhay pa na tao, no? Yung hayop, hindi masyado yan. Ang priority yung tao kasi karapat dapat iligtas. Pero, mga kapatid, sa usapin ng kaligtasan, tungkol po sa sanlibutan na ito, mga kapatid ko, na nagkasalang sanlibutan, nagkasalang mga tao, ang katunayan, hindi tayo iniligtas ng Panginoon dahil deserve nating maligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya dahil hindi naman tayo karapat-dapat na iligtas. Dahil makasalanan tayo. Look at ourselves. Tignan niyo po, ano? Dumaan ang nakaraang taon. Tignan niyo po ang pagkakasala natin paulit-ulit. We don't deserve salvation. Dahil lang sa kahabagan ng Diyos, tayo ay iniligtas niya. Dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Tunay na ito ay isang hiwaga na napakadakila, napakamaringal, napakahanga-hanga, na hindi tayo makakaasang lubos na maunawaan ito. Hindi natin lubos na maunawaan ito, mga kapatid. Bakit? Anong katunayan na hindi natin lubos na maunawaan ito? Paulit-ulit pa rin tayo ng pagkakasala Paulit-ulit pa rin tayo ng pagkakamali Di ba? And yet, lumalapit tayo sa Panginoon na para bagang inaabuso natin yung pong biyaya, yung kabaitan ng Panginoong Diyos. Di ba? Yung mga tao, gano'n naman. Lalo na tayong mga mananampalataya. Walang katulad ang sakripisyo ni Kristo para sa nagkasalang sa sanlibutan. Totoo po yan, mga kapatid. Ito ang pinakamataas at sagradong tema na maaari nating pagnilayan. Ano po ang pinakamataas at sagradong tema? Yung pong pagtubos, mga kapatid. Yung pong sakripisyo ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin, sa sangkatauhan, na mga kapatid, walang kapantay ito. Walang kapantay. Bakit? Hindi ito napantayan ng mga tupa na inalay noon sa sanktuaryo.
Hindi napantayan ito ng mga baka, ng ano pa mang mga hayop na inihandog. Dahil yung pong sakripisyo ni Jesus Christ, siya mismo, tao mismo eh. No, nagkatawang tao mismo, nagsakripisyo. Walang tao makakagawa nun, mga kapatid, para iligtas ang mga nagkasalang mga tao na hindi naman deserve. Walang kayang gumawa nun. Kaya walang kapantay ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ang bawat pusong naliwanagan ng biyaya ng Diyos ay inihimok na yumukod ng may hindi maipahayag na pasasalamat at pagsamba sa harapan ng manunubos para sa kanyang walang hanggang sakripisyo. So ano po ang dapat gawin natin? Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naligtas, hindi tayo karapat-dapat, nararapat lamang na tayo ay lumuhod at yumuko at sumamba sa ating Panginoong Diyos at siya lang ang ating paglingkuran. Pero kahit malaman ito ng ibang mga tao, marami pa rin ang neneglect ang ating pong Panginoong Diyos. Yun ang nakakalungkot doon. Pero sa punto na ito, mga kapatid, nararapat lamang na tayo ay sumamba sa ating Panginoong Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo sa harapan ng Panginoon at siya'y ating galangin at ating siyang sambahin. Sa kanyang buhay, si Jesus na Nazareno ay naiiba sa lahat ng mga tao. Siya lamang ang tunay na huwaran ng kabutihan at pagiging perpekto. Mula pa sa panimula ng kanyang ministeryo, nagsimula ng mas malinaw na maunawaan ng tao ang karakter ng Diyos. Dahil yung ipinakitang karakter ni Jesus, yun yung karakter ng ating pong Panginoong Diyos Ama. Perfect, mga kapatid. No, ibig sabihin, sa pagkakatawang tao ni Jesus, hindi kinakailangan na ang tao ay mabuhay sa kasalanan. Dahil 100% man siya. Hindi pwede sabihin, kasi Diyos siya. Hindi. Diyos siya, pero 100% human din siya. Kasi nagkatawang tao eh. Ibig sabihin, nabuhay siya ng pagiging tao na hindi nagkasala. Kaya nga kung si Jesus hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, lalo lang tayo mababaon sa kasalanan. Na ikukumpara tayo kay Jesus. Pero dahil namatay si Jesus para sa atin, siya yung ating naging pagtubos. No? Naging perfect na pagtubos siya sa atin. No? Perfect siya na siyang nagligtas sa atin. Ang misyon ni Kristo sa lupa ay ihayag sa mga tao na ang Diyos ay hindi isang maniniil, kundi isang makalangit na Ama. No? Ano ba ang maniniil? Yung talagang manlulupig o malupit na Diyos, hindi malupit ang Diyos. Puno ng pagmamahal at awa para sa kanyang mga mahal, kanyang mga anak. Di ba may magulang na kunting pagkakamali ng anak, talagang palo, hataw dito, hataw doon. Pero ang Panginoong Diyos, hindi po siya malupit, kundi ang ating Panginoon ay mapagmahal. Nagsalita siya tungkol sa Diyos sa pamagitan ng kanyang kaibig-ibig na titulong aking Ama. Ayan. Siya'y Ama. Pag sinabing Ama, mga kapatid, makalangit na Ama, mapagmahal, maawain, mahabagin, at mapagbigay. Sa lahat ng paghihirap at pagdurusa ng tao ay mayroong mata na nahahabag sa isang pusong nagmamahal. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Sino po ang mas kinahabagan ng Panginoon? Yung natatakot sa Kanya. Pero yung hindi natatakot sa Kanya at talagang sumusuway at lumalayo sa Panginoong Diyos, hindi niya kahabagan yun, kundi na binibigay niya yung judgment doon sa mga tao na yun. Kaya mga kapatid, kung gusto po natin kahabagan tayo ng Panginoon, tayo ay yumuko sa Kanya at sumamba sa Kanya, mga kapatid, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang pinakamagiliw na pangangalaga ng Diyos ay isinasagawa sa atin. Naawa siya sa ating kahinaan at sa ating kalungkutan. Maari tayong malungkot, mawalan ng pag-asa. Totoo yan. Ang mabibigat na ulap ng paghihirap ay maaring nasa ibabaw natin, ngunit may liwanag sa unahan. Totoo naman po, di ba? Ano bang kanta yun? May dilim, may daan na madilim ang buhay, ngunit may maliwanag naman. Yan, kapag ikaw ay pumunta sa isang kuweba, no, puro kadiliman, pero may liwanag sa dulo, yun ang susundan mo. May pag-asa, mga kapatid. Sa buhay natin na ito na puro kadiliman, puro kawalan ng pag-asa, mayroong liwanag din naman. Ito'y galing sa ating pong Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon, kung tayo nalulungkot, mas lalong nalulungkot ang ating Panginoon sa atin. Mas lalong naawa ang Panginoon sa atin. Sa panahon na tayo nagdurusa at nagdadalamhati, ang Diyos ay nariyan at handang umagapay sa bawat isa. Sa kabila ng kadiliman ay may isang nakikiramay. Mahabaging kaibigan
isang hindi kusang nagbibigay ng pagdadalamhati o nagpapahirap sa mga anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Sa mga mga mabiyayang pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Ama sa langit, ay makikita natin ang hindi mabilang na mga katibayan ng isang pag-ibig na walang hanggan at isang magiliw na habag na higit pa sa nananabik na simpatyang isang ina para sa kanyang suwail na anak. Ayan po mga kapatid, ano? Ang ating Panginoon mas matindi pa sa mga magulang natin kung mag-alala. Ang ating Panginoong Diyos mas matindi pa sa ating mga magulang kung paanong tayo nauunawaan na maugulang natin sa kabila na tayo ay suwail. Ang ating Panginoong Diyos ay higit pa. Ang aking parents talagang maalalahanin. Pero mas maalalahanin pa ang ating Panginoong Diyos. Grabe, ano? Yan ang nilalarawan dito sa atin ng devotional. Itong pinakamataas na tema, mga kapatid. Kapag pinag-aaralan natin ang banal na karakter sa liwanag ng krus, makikita natin ang kahabagan, pagkamagiliw at mapagpatawad na kasama ang pagkapatas at katarungan. Ayan, siyempre, nandiyan yung word na katarungan sa krus ng Kalbaryo. Bakit nandun yung katarungan and mercy? Paano nagsama yung mercy and judgment? O yung justice, mga kapatid, paano nagsama yan? No, dahil imbis na may sa batas may mapaparusahan at naparusahan si Jesus Christ na matay sa krus ng Kalbaryo. Pero dapat tayo yung mapaparusahan, si Jesus yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kaya may mercy. Pero may justice, may namatay, may naparusahan sa kasalanan. Hindi po pwedeng walang makasuhan, walang magdusa noong batas na nilabag. Kaya si Jesus napako sa krus. Kaya yun po, justice and mercy ay magkasama sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa 1 John 3:1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. So ano po grabe ang uri ng pag-ibig ng Ama. No? Binigay niya ang sarili niyang bugtong na anak para matawag tayo mga anak kung tayo lalapit at mananampalataya sa Kanya. Grabe ang ginawa ng Ama. Hindi naman natin deserve yun. Lagi nating sinasabi, ano bang nagawa natin para sa Diyos Ama? Diba? Ano bang nagawa natin para sa ating Panginoong Diyos? Hindi tayo makakaambag ng kayamanan niya dahil mayaman na siya. Lahat naman ng meron tayo sa Kanya. No? Wala, mga kapatid. Ang buhay natin ay limitado, tayo tumatanda, namamatay, nagkakasakit, namamatay. Ang tangi nating pag-asa sa ang ating Panginoong Diyos na pinahalagahan tayo kahit na tayo ay hindi naman dapat na pahalagahan o karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Sabi sa 1 John 4:9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. So yan po ang sinasabi ng ating pong pinaka-key-text. Yan ang pinakamataas na tema. Ano po yung pinakamataas na tema? Yung sakripisyo ng ating Panginoon na walang kapantay. Yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang mabiyayang kahabagan. Kasi yung pagmamahal ng mahal natin sa buhay, normal yun eh. Mahal talaga nila tayo. Kailangan talaga nila tayong mahalin dahil tayo ang kanilang kapamilya, di ba? Normal yun. Yung bigyan ka ng ayuda ng gobyerno, normal yun dahil iboboto mo sila, di ba? Normal yun na bigyan ka nila ng tulong. Expected yun na ang gobyerno magbigay ng tulong dahil pamamayan tayo eh. Iboboto natin sila eh, di ba? Normal yun. Pero yung iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo, iligtas tayo sa kabingit ng kamatayan na hindi naman talaga nating deserve. Hindi normal yun, mga kapatid. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi normal na tayo ay iligtas ng Panginoon na expected mong iligtas ka. Hindi mo naman deserve. Hindi yun, mga kapatid. Walang ganun. Walang gagawa nun. Ang Diyos lang ang gumawa nun, mga kapatid. Ang Diyos lang ang gumawa nun. Alam niya na ang ating pagkakasala paulit-ulit. Pero ang Panginoon, tinuloy niya pa rin. Bakit? Mahal niya tayo. Yan. Mahal niya tayo ayon sa kanyang mercy. Yan. Kaya sa umaga po na ito, ating pagbulay-bulayan ng pinakamataas na tema na ito na nabanggit at ating patuloy na sambahin ng ating Panginoong Diyos. So si Sister Sophia Bilasano ay pasama natin sa prayer. Siya ngayon ay mayroong konting sakit. Kaya hindi nakapasok. Medyo malamig kasi ang panahon.
Kaya tayo ay magpalakas mga kapatid, ano? Palakasin natin ang ating resistensya. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at sa umaga na ito ay pakinggan natin ang awit, papuri sa ating Panginoon at papangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin after nito. God bless po sa inyo pong lahat. Raised the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies calling before you is the shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the song more than just your heart, and reciting all those verses just want to. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayers, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as the pain is slowly easing, you can find the greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayers, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayers, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is Amen mga kapatid. Napakagandang awit ano po. When answers aren't enough, there is Jesus ano po. Kaya kapag tayo ay nabibigatan sa buhay, tila bagay madilim ang ating nilalakaran, puro pagsubok, puro problema, at tila bagay ang ating panalangin ay walang kasagutan. Huwag tayong magdamdam, huwag tayong mag-alala. There is Jesus. Ang sabi sa awit ay He is more than just an answer to your prayer.
Grabe na po. Hindi lamang mas more pa siya kapag siya ay tinanggap mo, ano po. More pa siya sa answers ng inyong prayer. Kaya nga naman siya ang pinakamataas na tema, ano po. Siya ang pinakamataas na tema. Kung madilim ang inyong nilalakaran, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Sa dulo ng kuweba may liwanag na maliit na tila bagay unti-unting lumalaki habang patuloy kayo lumalakad pasulong papunta sa liwanag. Yan po, napakagandang pag-asa, sinamahan pa ng magandang awit. Ngayong umaga na ito, lahat nawa ay na-bless. Ako mismo ay na-bless pagkat walang kadiliman, mga kapatid, na walang liwanag sa dulo. Lahat ng madilim ay may liwanag sa dulo, po. Sabi ni Ate Bebe Maricel Velasquez, salamat sa Panginoon at nanood din. Wow, praise the Lord. Mga kapatid niya, si Sister Beatrice Bautista, nasa Batangas po siya. Welcome po, Sister Beatrice Bautista. Kayo po ay patuloy na iniinyayahan, ini-invite, ano po. Hindi po ako nag-i-invite sa inyo, lalong hindi rin po si Pastor, ano. Si Jesus po yung nag-i-invite sa inyo, Sister Beatrice, ano po, na patuloy na makinig pagkat dito ay ano man ang kalagayan mo sa buhay, ikaw ay mahal ng Panginoon. Dito sa Discipleship Ministry, ano po. Yan, praise the Lord. At nanonood yung kapatid ni Sister Maricel, yan, Ate Bebe. Sabi ni Sister Janet, amen, sagot ng Panginoon lahat, lumapit lang tayo sa Kanya. Very good. Yan naman natin dapat kaisipan. Walang pagdududa, no doubts, ano, no doubts. Good morning po sa family ko, listening nyo now, especially to LG and Rona here in Bukidnon. Shout out po sa dyan, ano. Good morning po sa lahat ng pamilya ni Sister Limpa Rivera, kay LG, kay Rona, at sa lahat ng kasama nyo dyan sa Bukidnon, ano po, pagpalain po kayo riyan. At sama natin sa panalangin yung aking anak na hindi nakapasok, first day of school, sapagkat nadali ng Makating lalamunan simula kahapon. Malamig kasi ngayon sa umaga, at saka sabi, dapat talaga nagpa-vitamins, ano. Pasama sa panalangin ng aking pamangkin, may sakit po sa diabetes at masakit ang kanyang ulo. Nawa po ay hipuin ng ating Panginoon at pagalingin. Sige po, Ate Bebe, sama natin yung pamangkin. Meron pa ba sa taas? Good morning po sa lahat, sabi ni Sister Belinda Salvania. Thank you, Lord, sa patuloy mong paggabay sa amin. Ayan na po, tayo ay patuloy na gagabayan ng ating Panginoon. Sa tayo magpapagabay, ano po, sa Kanya. Napakaganda na dapat tayo magpagabay para patuloy tayong gabayan. Ayan. At wala na yata. Sige po, let's pray po, mga kapatid. Isama natin yung bawat isa sa panalangin na patuloy tayong tumingin sa liwanag at wag sa kadiliman. Ayan, let's pray po. Dakila at mapagpala namin ang banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito. Mahaba man ang dilim at gabi, patuloy niyo pa rin ipinakita ang liwanag sa umaga na ito sa amin. Ginising kami na may malusog na pangatawan at matalas na isipan na kung saan nakatingin pa rin sa inyo bilang isang liwanag, bilang isang pinakamataas na tema na kung saan walang makapapantay sa inyong ginawang kabutihan para sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa mga pangako at pag-asa na ibinibigay niyo sa amin kahit na napakadilim ng aming buhay na nilalakaran sa mga panahon na ito, sa dami ng problema na aming pinagdaraanan, sa dami ng mga pagsubok, walang lubay na pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kami pa rin ay may liwanag na nakikita na inyong daladala at aming pagtitiwalaan upang kami sa dulo ng aming lakarin magtagumpay at makasama kayo sa langit na bayan. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, malakasin nawa ang aming mga resistensya sa araw-araw, sapagkat malamig ang gabi, mainit ang maghapon, at kailangan namin ng more vitamin C na inyong binibigay sa pamagitan ng inyong mga halaman. At kami ay madalangin sa inyo na kami patuloy niyong samahan na maging malusog aming pangatawan sa pabago-bagong klima sa aming lugar. Gayon din aming patuloy na sinasama sa panalangin ang pamangkin ni Ate Bebe. Siya ay may diabetes at masakit ang kanyang ulo. Naway
hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanyang karamdaman. Patuloy siyang palakasin, ibalik ang kanyang malakas na pangatawan at total healing aming dalangin para sa kanya, at makita niya at ang kanyang pamilya na kayo ang nagpagaling sa kanya at maibahagi din naman niya ito sa iba upang share naman ay maging pagpapala sa kanyang pag-share ng inyong kabutihan para sa kanya at sa lahat. Patuloy namin sinasama sa panalangin na aking anak na si Sophia. Hipuin siya ng inyong mapagpagaling na kamay at naway bukas makabalik na siya sa school at palakasin ng kanyang resistensya, kasama rin ang iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Sama din namin sa panalangin si Sister Beatrice, na kapatid ni Sister Beatrice Bautista, kapatid ni Ate Maricel, na siya ay salamat sa kanyang natuklasan niya ang devotional na ito, at naway patuloy siyang samahan araw-araw na patuloy na makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo, makita ng pag-asa na pinagkakaloob nyo sa amin, at higit sa lahat ay makita niya na ang inyong pagmamahal ay patuloy at wagas at ang inyong mga pangako. Kasama din namin sa panalangin ng lote na bibili ng Tabacao Church, na ito ay mabilis na magtagumpay at may tayo ang kanilang bahay-sambahan, magkaroon ng silungan ang mga taong mananampalataya, masipag na mga ngaral, masipag na tagasunod, masipag na disciples ng Tabacao ninyo po na nakatira sa mga Tabacao. At salamat din sa ligtas na panganak ni Sister Jody. Patuloy namang samahan ng mag-ina na ito, palakasin sa kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo ng kanyang baby boy, at ang kanilang pamilya ay patuloy na maging liwanag sa kanilang nasasakupan. At namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pamangkin ni Pastor na si Tintin, na siya ay na-COVID at naway palakasin ang kanyang resistensya. Kasama din namin si Heidi De Leon, naway magbalik po siya sa pananampalataya at paniniwala po sa inyo, at pagalingin siya sa kanyang karamdaman upang makita niya na kayo ay hindi nabibigo sa inyong mga pangako. Patuloy na kalakasan ng dalangin namin kasama si Pastor Alex Rigor at sa family ni Ate Milen, at kasama na rin ang kanyang mga apo. Patuloy na kalakasan di lamang sa physical na pangatawan, gayon din sa spiritual. Gayon din ng pamangkin ni Sister Marites Dumali Loreto na naoperahan. Patuloy na dalangin namin sa inyo kalakasan at recovery ang aming dalangin para sa kanya. At gayon din si apo ni Ate Maricel Velasquez na may sakit sa puso, si Jennifer Eusebio Pasco, kasama din namin sa panalangin, at si Kuya Arman Reyes, patuloy na kalakasan dalangin namin sa kanya at recovery. At si Brother Reynaldo Eusebio na lubos na makilala niya kayo bilang tunay na Diyos at manlalalang at dakilang manggagamot. Si Ding Bautista, kasama din namin sa panalangin na siya ay ipuin din ang inyong pagpagaling na kamay, makita niya ang pangako at pangako na ibinibigay niya po sa bawat isa, at total healing ang aming dalangin para sa kanya. Kasama rin namin si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Kuya Jerry Bourbon, palakasin siya sa araw-araw sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ang mga magulang ni Pastor Nelvin, tatay at ng kanyang nanay na patuloy pa rin nagpapagaling. Gayun din si Jinjin, patuloy pa rin nagpapagaling. Sister Wendy, si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, at si Sister Percy naway gumaling siya sa kanya sakit. Sister Risa Enrique, si Sister Amy Kilantang na nagpapagaling pa rin, si Ate Grace Samano, at si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Diane Pichi, si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jerquina Arisi, Sister Nena Tianing, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque. Mga kapatiran na ito ay patuloy namin sinasama sa inyo, at lahat kami ay nagtitiwala at patuloy na umaasa sa inyong mga pangako na kagalingan. Ipagkaloob po sa amin ng lahat na ito ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa amin.
Sa huli, aming patuloy na sinasama sa inyo ang San Leonardo Church sa kabila ng pag-alis na ng matapos ng kontrata ng missionaries kahapon. Patuloy na maging masigla ang kapatiran, patuloy na maging masigla ang bawat isa, at patuloy na tumingin at nagtitiwala pa rin sa inyo. At sila ay patuloy na lumakas, hindi lamang magpatuloy sa ngayong steady, at hindi patuloy na lumakas at lumago ang bawat isa sa tulong po ninyo na nakita nila ang liwanag sa pamamagitan po ng inyong mga masisipag na disipulo. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin kami sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po mga kapatid, ay good morning po sa lahat. Lumiwanag na at unti-unti na rin mabibreak yung lamig. Salamat sa lahat na nakinig. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa inyo lahat. 30 viewers, 30 prayer warriors mga kapatid. Ngayon ay dumadami, siguro magaling mag-invite si Sister Nim Parvera yan sa bukid nun. At ako'y natutuwa at tayo patuloy na dumadami at patuloy na maraming nabibless ito lang, itong ating discipleship ministry ito ay pure ministry. Wala pong halong monetization dito mga kapatid. Walang halong monetization dito. Ito ay pure ministry. Ano pa man ang mangyari ay walang magiging monetization dito. Walang halong, sabi nga, no strings attached. Kaya ayan, patuloy lamang tayong, ang gusto namin dito ay patuloy tayong mabless sa bawat umaga. So good morning sa lahat. Ate Sally Sanchez nangunguna sa linya, Sister Rose Cristian Carnato, Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Janet, Brother Jojo, Gatmaitan, magandang umaga. Ate Janice, Daddy Pogi, good morning sa inyo dyan. Sister Juliet Arstrero, good morning din po sa inyo dyan. At Sister Ellen Alpindo, Ate Bebe, Sister Elizabeth Herese, Kuya Narsing, hindi yan mawala sa linya, siyempre Kuya Melchor at Kuya Monching, lagi yung tatlo na yan. At sino pa to? Sister Nympha at si LG, si Rona, sa inyong mga kasama riyan. Nanay Fina, si Ate Revi, Sister Kisses, Brother Rudy, good morning sa inyo dyan. Maaga rin silang gumigising para sa devotional. Praise the Lord. At Nanay Neresa, salamat sa patuloy na pakikinig sa bawat isa. Hanggang bukas muli mga kapatid, patuloy tayong tumingin sa liwanag na kahit madilim ang ating buhay, sapagkat ang liwanag na yan ay ang pinakamataas na tema. God bless po sa bawat isa. Salamat din po, Nanay Neresa.